Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la man nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong lahat at sa sumusubaybay sa mga video na ito. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon lang po tayong tatalakayin sa mga oras na ito, sa maikling oras na ito, na kung saan ay ang karamihan sa mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga Muslim na kanilang kinikilala si Allah subhanahu wa ta'ala na walang karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay sinusunod natin ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nararapat po sa atin na kung saan ay sa bawat isa sa atin ay atin paalalahanan ang ating mga sarili. Minsan maglaan tayo mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magbigay tayo ng oras sa dumarating sa atin. Araw-araw, oras-oras, minu-minuto. Minsan maglaan tayo at at tayo ay magnilay-nilay, pagnilayan at ating suriin ang ating mga sarili kung saan na ba o anong nga ba ang kalagayan natin sa mga oras na ito o sa panahon natin sa ngayon, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung paano natin pakikitunguhan itong mapanlinlang na buhay dito sa mundong ito. Itong mapanlinlang na buhay dito sa mundong ito, na kung saan ay sa karamihan sa mga panahon o oras, sa mga oras na ito, ay sa karamihan ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga Muslim ay kinalimutan nila ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay iniwanan natin ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid, naiulat ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma na kanyang sinabi na may isang araw hinawakan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang balikat, na kung saan ay kanya itong pinayuhan o kanyang pinaalalahanan si Umar radiyallahu anhuma. Ano itong mga payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Nakabilang sa payo at paalala sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Ano ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma? Kaawaan nawa sa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ituring mo ika ang iyong sarili sa mundong ito na parang isang dayuhan o manlalakbay. Mamuhay ka ika, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mamuhay ka ika
sa mundong ito na parang dayuhan o parang manlalakbay. Parang manlalakbay o dayuhan, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ituring mo ika ang iyong sarili sa mundong ito na parang manlalakbay o para kang dayuhan na kung saan ay may oras o may panahon na babalik ka kung saan ka naroroon. Yan lang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga payo, kabilang sa payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Di naglaon si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma pagkaraan ng mga payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung pinaalalahanan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, di naglaon ito si Umar radiyallahu anhuma ay nakaugalian niya na sabihin at ipayo sa iba at iparating sa iba itong mga payo o mensahe o paalala sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kabilang na payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na pwede natin mapulutan ng aral? Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pakikinig natin, ang pagbibigay natin ng oras sa mga wasyat, sa mga da'wah ng ating mga ulama o kahit sino man na kapatiran natin na Muslim ay nakakagaan ng loob at minsan ay doon ka bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng para baguhin ang iyong sarili. Kung ikaw ay hindi ka nakakapagsala ng 5 times a day o ikaw ay sa loob ng isang araw ay hindi mo naalala si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa makamundong bagay, ay minsan ay maglaan tayo. Magbigay tayo ng oras na pakinggan ng mga payo, mga da'wa, mga wasyat ng ating mga ulama o sinuman na nagbibigay ng da'wa mula sa Islam, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pakikinig natin ng mga da'wa, wasyat, ay minsan ay doon tayo pagkakalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala upang mabago ang ating kalagayan. Kung ang ating kalagayan ay hindi tayo makadyosan, hindi tayo mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala o kaya mahina ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaring lumakas ito. Maaring lumakas ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pakikinig mo ng mga wasyat na ito. Ano pa ang mga mensahe o habilin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa Umar radiyallahu anhuma? Idha amshayta fala tantabirus sabah. At kapag dumating ka o umabot ka sa gabi, ay huwag mo nang ipagbukas pa. Huwag mo nang antayin na sikatan ka pa ng araw. Huwag mo nang antayin na sikatan ka pa ng araw, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabilang sa payo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong payo sa kanya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wa idha asbahta fala tantabiril masah. At kapag sumikat sa iyo ang araw, ay huwag mo nang antayin na abutan ka ng gabi. Ano ang mapupulot natin na aral dito, mga alipin ni Allah, mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam?
na nakikinig sa maikling wasyat na ito. Khudh min shayhatika limaradik. Samantalahin mo ang iyong kalusugan, ang iyong lakas. Gumawa ka ng mga kabutihan bago pa dumating ang karamdaman na kung saan ay hindi mo na kayang gumawa ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa dumating ang oras o panahon na hindi mo na kayang gumawa ng mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sagot, mga alipin ni Allah, na kung saan ay samantalahin natin. Samantalahin natin ang ating mga kalusugan, ating mga lakas. Gumawa tayo ng mabubuti. Gumawa tayo ng mabubuti na kung saan ay habang malakas ka pa. Gumawa ka ng mabubuti. Hanggang hindi pa dumating sa iyo ang karamdaman, sakit, problema, o ano dyan, na pwedeng humina ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong antayin na dumating ang oras na humina ang iyong pananampalataya kay Allah, nagkasakit ka, nagkaproblema ka, na kung saan ay hindi mo na kayang gumawa ng ipinag-uutos ni Allah. Yan, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay habang naririto pa tayo sa mundong ito, ano ang sabi ng ating mga ulama? Yung dumadaan sa atin na araw-araw, buwan-buwan, oras-oras, minuminuto, ay yan yung ating buhay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan ay kapag nilaan mo, sinayang mo itong dumaraan sa'yo, dumating sa'yo ang oras-oras o araw-araw, ay ito ay sinayang mo, nilaan mo sa makamundong bagay, ay may papanagutan ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. May papanagutan ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na kung saan ay sinayang mo, na yan ay buhay ng tao. Yung oras-oras, minuminuto, araw-araw, na dumadaan sa atin ay yan yung ating buhay. Yan ang ating buhay. Araw-araw, oras-oras, nababawasan ng ating buhay, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Na kung saan ay yan ang ating isipin. Gumawa tayo ng mabubuti habang tayo ay malusog, malakas pa. Huwag na natin antayin na dumating ang iyong karamdaman na ikaw ay hindi mo na kayang gumawa ng mabubuti, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa? Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khudh min hayatika limautik. Wa khudh min hayatika limautik. At samantalahin mo ang iyong buhay. Samantalahin mo ang iyong buhay. Gamitin mo ito sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalahin mo ang iyong buhay at ito ay gamitin mo sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay maghanda. Paghandaan mo. Ano itong paghahandaan natin, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Paghandaan mo ang iyong kamatayan na kung saan ay lahat ng may buhay dito sa mundong ito ay lahat makakatikim ng kamatayan. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba tayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Na kung sakali ay kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag dumating ang oras, takda, oras, na kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong buhay, hindi ka ba magsisisi?
sa mga oras na dumadaan sa iyo na kung saan ay hindi mo ginawa o hindi ka nagawa ng mga kabutihan at hindi mo ginawa itong mga kautusan ni Allah. Kahit yung 5 times a day na sala, hindi mo magagampanan. Nakakasigurado ka ba na hindi ka magsisisi? Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng may buhay ay makakaranas, makakadaan sa pagkamatay. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung sana yan ang ating paghahandaan. Kaya nga minsan maglaan tayo sa ating mga oras. Minsan paalalahanan natin ang ating mga sarili. Kahit hindi nga ako napaalalahanan ko ang aking sarili. At minsan ay iniisip natin, paano ba? Makakapasa ba? Papasa ba ang ating mga gawain? Papasa ba ang ating pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Yan mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gamitin mo ang iyong buhay sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin mo si Allah, gumawa ka ng mabubuti, at iwasan natin ang pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang mga payo mula sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At payo rin sa atin dahil tayo ay kasama tayo sa mga umma, khayra umma, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay mga khayra umma, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan natin ang mga pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa dumating ang iyong kamatayan at bago pa masilungan, bago ka pa masilungan ng iyong libingan na kung saan ay dito mo na mararanasan o dito mo na malalasap ang pagsisisi. Subalit sa kalagayan na ito ay walang pakinabang ang pagsisisi rito. Dahil nandun ka na sa kubor. Naputol na. Putol na yung connection mo dito sa mundo. Dahil namatay ka na. Nandun ka na sa kubor. Ano lang ang tanging makakatulong sa atin doon? Dahil yan ang lugar na wala kang kasama, walang makakatulong sa iyo. Liban lamang sa iyong gawain na mabubuti at pagsunod, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala nung ikaw ay nabubuhay pa. Bakit? Pag yung isang tao ay namatay, dadalhin na siya sa kanyang libingan. Pag yung isang tao ay namatay, dadalhin na siya sa kanyang libingan na kung saan ay siya ay ililibing. Sabi ng ating mga ulama, tatlo ang sasama sa kanya papunta roon sa kanyang libingan. Ano itong tatlong ito? Una, yung kanyang mga magulang, kanyang mga pinsan, kamag-anak, kapatid, ama o nanay, kung may nanay ka pa, may tatay ka pa, sasama sa iyo sa iyong libingan. Na kung sana ikaw ay ililibing. Pangalawa, nasasama sa taong ililibing o ipupunta sa kanyang libingan dahil ililibing na siya. Yung kanyang kayamanan. Kung ikaw ay may kotse, isasakay ka sa kotse, o kung ikaw ay may mga kayamanan, ay sasama sa iyo. Kung may kayamanan ka ay yan ay sasama sa iyo, sa iyong libingan. Pangatlo, nasasama sa iyo sa iyong libingan, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay yaong
nagawa mo, natapos mo rito sa mundong ito, na kung saan ay mabuti o masama ay yan ay sasama sa iyo sa iyong libingan. Ngunit ang pinakamasakit ay itong dalawang ito ay babalik kung saan na lugar. At iisa lamang ang magiging kasama mo doon sa kubur. Magiging kasama mo doon na ikaw lang mag-isa. Ang sasama lang sa'yo, yung iyong nagawa, na tapos kung ikaw ay nagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, naggawa ng mabubuti o masama pa, yan lang ang makakatulong sa'yo. Yung gawain mong mabubuti rito sa mundong ito. Itong dalawang ito, yung kayamanan mo, mga pinsan mo, magulang mo, kapatid mo ay babalik. Hindi sasama sa iyong libingan. Kaya, ang tanging makakatulong lang sa atin ay yung nagawa natin, gawain natin, natapos natin rito sa mundo. So, doon mo na malalasap, doon mo na mararanasan ang pagsisisi. Kung ikaw ay hindi naghanda, hindi nung ikaw ay naririto sa mundong ito, hindi ka nagawa ng mabubuti nung ikaw ay malusog pa, nung ikaw ay malakas pa, na kung saan ay tayo ay pinayuhan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi na sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang ating mga gawain. Ang ating gagawin na kung saan ay para makakaligtas tayo sa mga impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala o parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo ay pinayuhan. Hindi lang yun sa kanyang sahaba. Hindi lang kay Umar radiyallahu anhuma. Kung hindi tayo, mga alipin ni Allah. Mga umma tayo eh. Itong mga hadis na ito ay kung saan ay naglalaman ng mga ginintuang payo mula sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Naway na pulutan natin ang aral ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.